Jake can feel her presence in front of him. The gentleness and femininity, her sweet smell and the fragrant smell of her soft hair. Itinaas ni Jake ang kamay upang hawiin ang buhok nito sa likuran. Tila hindi mapakali ang puso ni Audrey at nanatiling hinahayaan ng lalaki sa ginagawa nito. He puts gentle little kisses on her neck. Napapikit sa Audrey sa sensasyong dala ng mga maliliit nitong halik sa kanyang leeg. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa kanyang mga balikat at dahan-dahan iyong pinipisil-pisil na nagdadagdag sa sensasyong kanyang nararamdaman. Ramdam ni Jake ang pagsinghap nito. He turns her to face him and press her against the door. He encircled his other hands to her small waist, making their space closer and closer. Matamang tumitig si Jake kay Audrey at iniangat ang isang kamay pataas sa kanyang muka. Dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang pisngi, his other hand holding her chin to lift up. Nagkasalubong ang kanilang tingin. Mula sa kanyang mata ay bumaba ang tingin nito sa kanyang labi and rubbed it using his thumb. Sa mababang tinig ay nagwika ito. Do you know how much I hold back from taking you here right now? Nagtaas sa Audrey ng tingin mula dito. Then why don't you... Napasinghap sa Audrey ng angkin nitong tuluyan ng kanyang mga labi. Wala pag-aalilangan tinugon niyang mainit itong halik at ipinulupot ang mga bisig sa leeg nito. Ang isang kamay ni Jake ay nasa kanyang batok at marahang minamasahe iyon dahilan upang mas lalo pang lumalim ang kanilang halik. Muling binalikan ng mga labi ni Jake ang mga labi ni Audrey. Her hands gently caress his neck down to his torso. His hands crawls to her back to find her brass hook. Tatanggalin niya na sana iyon nang marinig ang pagtunog ng telepono. Sabay silang natigilan at nilingon iyon. Nang mamatay ay muling binalingan ni Jake si Audrey. Maybe it's just the bellboy. Wika niya at muling sinakop ang mga labi nito. Muling nagring ang telepono ngunit binaliwala nila iyon. Muling nagtagpo ang kanilang labi kasabay ng muling pag-iingay ng telepono. Jake! Oh, how she missed calling his name. Patuloy sa pagtunog ang telepono. Hindi nalubayan ng mga labi ni Jake ang labi ni Audrey. 5 beses na atan tumunog ang telepono. Bahagyang lumayo si Audrey kay Jake. Answer it. Baka importante. Mariing napapikit si Jake at walang nagawa kundi tumayo upang sagutin ito. Hello? Mababanaag sa tinig nito ang pagkainis. Napangiti sa Audrey. Nahagip ng kanyang mata ang purse na nalaglag sa sahig. Umilaw ang kanyang cellphone at kalaunay namatay rin. Tumayo siya at pinulot iyon. Georgina? On? I can't reach you. Mensahe mula kay Hill gamit ang numero ni Georgina. Biglang natauhan sa Audrey. Nilingon niya ang nakatalikod na lalaki na hanggang ngayon ay may kausap pa rin sa kabilang linya. Masyado siyang nagpadala sa init at damdamin. Agad niyang inayos ang sarili at lumabas ng silid. Ibinaba ni Jake ang telepono at nilingon ang kama. Audrey? Ay, maalat na itlog! Halos mapatalon si Rhea nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang hinihingal na sa Audrey. Hoy, ano ka ba? Aatakin ako sa puso sa gulat sa'yo. Saway niya rito at inilapag ang mga papeles na hawak. Hinihingal na itinukod ni Audrey ang kamay sa tuhod. Ano bang nangyari sa'yo at pakawari ko'y hinabol ka ni kamatayan? Lapit ni Rhea dito. Nanatiling hinahabol ng babae ang hininga at padaos-dos na naupo sa sahig. Pasensya na. Natatawang pinagbasta ni Rhea ang alaga. Ano ba kasi nangyari? Sa itsura mo para kang ginahasa ng engkanto. Nag-iwas ng tingin sa Audrey dito. Nalalaka ang matang natutup ni Rhea ang bibig. Ginahasa ka? Kaga, hindi. O, ano? Nakapamewang na tanong dito sa kanya. Munti ka na akong harasin ng paparazzi. Ano? Hindi makapaniwalang tura ni Rhea dito. Ngayon lang? Bakit hindi mo ako tinawagan? Napabuntong hininga na lamang sa Audrey at inilahad dito ang nakakagimbal na nangyari sa kanya maliban sa isa pang nangyari. Diyos ko! Usal ni Rhea at napatayo pa nang malaman ang nangyari sa alaga. Bakit wala man lang ginawang management ng hotel? Teka nga, at kakausapin ko si Mr. Balgamort. Agad na pinigilan ni Audrey ito at hinila pa upong muli. Hayaan mo na, Rhea. Hindi naman ganoong harassment. Saka wala naman nangyari. Baka gusto niyo lang magpa-picture or autograph? Kahit na. Dapat pa rin may managot dito. Rhea, okay na ako, okay? Hinahod niya dito.
Wala namang nagawa si Rhea at naupo na lamang sa tabi nito. Tinitigan niya si Audrey at tinawakan nito sa kamay. Hinagod niya ang buhok nito at ngumiti. Alam mo ba na ako ang masasampigan ni Lola mo kapag may masamang nangyari sa'yo? Hoy, grabe ka. Hindi naman ganun si Lola. Tawa niya dito. Basta. Tayo ni Rhea sa kinahupan. Sa susunod na mangyari ulit ito, siguraduhin mong malalaman ko yun agad. Naniningkit ang mga matang tingin sa kanya nito. Yes, ma'am. Anyway, ito yung gagawin bukas. Hawak ang labi ay hindi mapigilang mapangiti ni Audrey. Muli niyang inalala ang mga haplos at halik ng lalaki. Namumulang mas inilublob niya pa ang katawan sa tob. Nababaliw ka na talaga, Audrey. Pero hindi pwedeng basta na lamang siya muling magbalik loob dito. Kailangan niya rin magpakipot. Aba? Maagang naghanda ang lahat para sa susunod na set ng photoshoot. Pagkagising pa lamang ay agad nang naghanda sa Audrey. Magaan ang pakiramdam at maaliwalas ang kanyang isipan. Kinuha niya ang cellphone sa night table at nagtipa ng mensahe. Good morning, baby boy. Don't forget to eat your meal that your mommy Georgina made. The food will have on you. Send my kisses to grandma. I love you. Nakangiti niyang pinindot ang send. Audrey, let's go. The set is ready. Tawag sa kanya ni Rhea mula sa pinto ng kwarto. She gets her Hermes silk scarf and worn it. Kakailanganin niya iyon dahil sa lamig at ginaw ng simoy ng hangin sa labas. They are going to take a photography of sunrise as the setting. Talagang pinaghandaan iyon dahil madaling araw pa lamang inaghahanda na ang lahat. Hey, tutunga ka pa ba dyan? Muling silip ni Rhea sa pinto. Coming! Tugon niya at lumabas na ng kwarto. Nasa labas, lover boy, hinihintay ka. Agad na, nag-aliwalas ang mukha ng dalaga kasabay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kagatlabing agad niyang inayos ang itsura sa harap ng salamin at nasasabik na binuksan ang pinto. Good morning, Fulbright. Nakangiting bungad ng binata at hinagan siya sa pisngi. Winston, ngiti niya dito. Agad na nangunot ang noo ni Winston sa biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng dalaga. Expecting for someone? Bagaman biglang natauhan ay inayos ni Audrey ang postura at muling umiti sa lalaki. No, I was just surprised. Here, abot sa kanya nito na isang tangkay ng pulang rosas. Saang lupalop mo naman ito napitas at mukhang nanlalanta na. Natatawang binalingan niya ito. Napakamot si Winston sa ulo. Binalik ko pa yan sa daan papunta dito. Hindi ko lang naibigay sa'yo agad. Nahihiyang tugon nito at nag-iwas ng tingin. Oh, para kasing mayroon nito sa mga vase sa ibaba. Panunuri niya. Muling napaiwas ng tingin si Winston dahil sa pagkapahiya. Bawas points na ba ako nito? Napatawa si Audrey. Inihampas ang bulaklak sa mukha ng lalaki. Anong bawas points, bawas points? Nakapamewang na untag niya dito. Nothing. Kibit balikat nito. Pakuwari ni Audrey ay biglang nanlamig ito na agad ding nawala. Pero salamat. Anya at nilanghap ang mabangong halimuyak ng bulaklak. Huwag na kayo maglandian dyan. Come on! Wika ni Rhea at nagpatiunan ng lumabas. Audrey. Napalingon sa Audrey nang mapagsino ang tinig. Nakangiti ito lumapit sa kanya at may bitbit na pumpo ng mga bulaklak. Emmanuel. Good morning, beauty. Nakangiti nito sabi at iniabot sa kanya ang hawak. A bouquet of fresh flowers for a beautiful lady. A good day to start. Thank you. Malugod niya itong tinanggap. Nasasamuyo niya ang mababangong halimuyak ng iba't ibang klase ng bulaklak. Lanta na yung hawak mo. Tukoy ni Emmanuel sa hawak niyang rosas. Ngunit hindi iyon pinansin ng dalaga at ng lalaki ang mga matang nagtatanong na napaangat ng tingin sa lalaki. Nakakapagsalita ka ng Filipino? Emmanuel chuckles at kinuha mula sa kanya ang nalalantang bulaklak na ikinakunot noon ni Winston. Itinapon nito ang bulaklak at kumuha ng isa sa palumpur na hawak ni Audrey. Hindi ko ba nasabi? Umiling ang babae at hindi na alintana ang naitapong bulaklak. Tahimik lang na nakikinig si Winston sa dalawa. My mom is a pure Filipina. I was raised in Philippines with my mom. Nang kuhanin ako ni Dad sa kanya nang mag-divorce sila when I was just 8 years old. But the meantime, ay bumabalik ako sa Pilipinas to visit and have a vacation with Mom. Pahayag nito at inilagay sa tenga ni Audrey ang isang bulaklak. There. Nakamasid lang si Winston sa lalaki.
Ewan niya, ba't hindi niya gusto mabilis nitong pakikipaglapit kay Audrey? At sino ba ito upang ipamukha sa kanya na parang katiting na bagay lamang ang bulaklak na ibinigay niya kay Audrey? Napangat ng tingin sa Audrey kay Emmanuel nang haplusin nito ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kamay nito. Napatitig siya sa maitim nitong pares ng mata. Para siyang hinihipnotismo nito at dinadala sa ibang dimensyon ng tao. Sa pagkakataong iyon ay natitigan at nasuri niya ang kabuang mukha ng lalaki. Katamtaman lamang ang taas ng ilong nito. Hindi rin masasabing pango dahil bumabagay iyon sa hulma ng mukha nito. Makakapal ang kilay, gayon din ang pilik nito. Gaya ng mga nasa manika. Ang mga labi nito ay animo nag-uudyok na halikan. Tila nanuyot ang kanyang lalamunan at labi at biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso. Naalala niya ang pakiramdam na iyon. Nararamdaman din niya ang ganoong damdamin noong magkasama pa sila ni Jake. Gayon din tuwing nalalapit ito sa kanya. Naudlot ang pagdama ni Emmanuel sa baba ni Audrey na may kamay na pumigil sa kanya. Nilingon niya ito at nasalubong ang mga tingin nito. "You are crossing the road, man." "Did I?" Nagsukatan ng tingin ang dalawa. Hindi naman magkanda-ngalay ang liag ni Audrey sa pagtingala sa dalawang nagtataasang lalaki. Parehas matangkad ang mga ito. Sa palagay niya ay lamang-lamang ng ilang sentimetro si Winston kay Emmanuel. Parehas matigas ang dalawa at animoy walang makatitibag sa sukatan ng dalawang ito. Hindi naman makaapuhap ng sasabihin sa Audrey sa dalawang lalaki. Tila siya nanonood ng isang action movie na sa pagkakataong iyon ay nasa parte na anumang oras ay maaaring magpang-abot ang dalawa. "Oh, there you are!" Sabay silang tatlong napalingon sa papalapit na direktor. Ngumiti ito at tilapitan sila. "Have you met Mr. Partridge?" Baling nito kay Winston. "In uncertain time." Sagot nito nang hindi pinuputol ang tingin kay Emmanuel. "Glad to meet you, Winston." Wika ni Emmanuel at naglahad ng kamay. Tinanggap naman iyon ng huli. Tila hindi na nagugustuhan ni Audrey ang atmosfera sa dalawa. Hindi niya man mawari kung ano iyon, pakiramdam niya ay nalulugbok siya sa paraang hindi niya mahinuha. In her pink Fendi floral silk dress paired with Armani sunglasswear and Prada stiletto, naupo si Audrey sa isang blanket na nakalapag sa damuhan. Nilibot ng kanyang paningin ang paligid at nagbabaka sakaling makita ang lalaking halos gumulo sa kanyang isipan buong gabi na magdamag. Napabuntong hininga siya. Hindi pa siguro gising. Hinubod niya ang suot na scarf at ibinigay sa isang staff. Nanuyot sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin at ang mainit-init na sikat ng araw. Napapikit siya nang bahagyang madampian ang kanyang balat ng simoy ng hangin. "Go! Capture it!" Tapik ng direktor sa photographer habang nakatingin sa dalaga. Habang kausap ang isang manager, napukaw ang tingin ni Emmanuel sa babaeng nakaupo sa damuhan. Kaya ganda nitong titigan. Hair flawless and soft skin na pawang kumikinang ito sa gitna ng sikat ng araw. She is so natural and fragile. Animo isa itong antigong kristal na dapat ingatan sa paghawak. Nabitin sa ere ang pagsimsim ni Winston sa cup ng kape ng kanyang hawak nang mapatitig kay Audrey. Nakapikit ito at dinadama ang marahang simoy ng hangin at ang sinag ng papasikat na sinag ng araw. Ang kulay kape nitong buhok ay bahagyang tinatangay ng hangin, showing her angelic face. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at kinuhanan ito ng litrato. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataong masilayan ang ganda at pagka-natural nito. Walang kahit na anong pagpapanggap ang mababakas sa maamo nitong mukha. Her emotions are all so natural. Napatigil siya nang masalubong ang tingin ni Emmanuel na kinukuhanan din ng litrato ang babae. Walang kamalay-malay sa Audrey na kinukuhanan na pala siya. Nang magmulat ang matay agad niyang nasalubong ang paglitaw ng sikat ng araw. The warmth of the sunrise and the gentleness of the breeze gives shiver to her. Pinuno niya ng hangin ang sarili at nang mapalingon ay ang kamera ang bumungad sa kanya. Napatawa siya sa reaksyon ng photographer at agad na kinunan ang pagkakataong iyon. Natapos ang unang set ng photoshoot. Nasa poolside ng resort si Audrey kasama si Rhea at nanghihinain ng umagahan. Gayon din ang iba. Audrey wiped her lips using a table napkin before speaking. "Hindi ko ata nakikita si Mr. Tackleson, Rhea." Anya at nagpalingalinga sa paligid. Nilunok na Rhea ang kinakain at mumaling sa kanya. "Iintindihin mo pa ba yun? Maghapon lang naman yung nakikipaglampungan sa secretary niya." Anito at sumubo ng sausage. Malakas siyang napatawa at hindi alintana ang pagtingin sa kanila ng ilang tao sa paligid. "Itiko mo nga yung pibig mo, para kang hindi modelo kung umasta." Saway nito.
Pinahid ni Audrey ang namumuong luha sa gilid ng mata at natatawang binalingan si Rhea. Hindi ko alam na may galit ka kay Mr. Tackleson. Bakit? Salas ka kay Whitney? Nangangantsaw niyang wika dito. Nabilaukan si Rhea sa narinig at nalilisik ang mga matang tiningnan siya. Kaga? Anong selos? Biro lang? Tawa ni Audrey. Isa pa wala akong galit dun kay Taba. Sinasabi ko lang ang totoo. Nagpunas ito ng bibig. Tinatakasan lang naman niyo yung problema kaya kasama natin yan. Ha? May lumapit sa kanilang server at kinuha ang kanilang pinagkainan. Do you need anything, ma'am? Dessert? Coffee? Just a cup of tea, please. Anya rito. Yumukod naman ang lalaki at umalis. Mula ibinalingan niya nang uuntag na tingin si Rhea. What do you mean? Bago sumagot ay kinuha nito ang tub sa katabing upuan. Kilala mo naman si Mr. Tackleson. Masyadong humaling sa asawa at napakasalosa. Bagyang inilapit ni Audrey ang upuan dito. Chismosa ka rin eh, no? Baling sa kanya ni Rhea. You got me curious. Pagtatanggol niya sa sarili. Nagkabit balikat si Rhea. Supposedly, ay hindi niya naman kailangan sumama pa sa atin. May ginagawa lang niyang kalukuhan. Sulyap nito sa bukana ng pinto kung saan bagong labas sa Mr. Tackleson at ang secretary nito. Nakakawit ang kamay ng babae sa bisig nito at nakahilig ang ulo sa balikat nito. Ewan ko, ba't hindi niya magawang tuluyang hiwalayan ang asawa sa kabila ng pambababae niya? Napatingin na rin sa Audrey sa kinaroroonan ng dalawa. Sinubuan ni Mr. Tackleson si Whitney na ikinangiti ng huli. So, parang sinasabi mo lang din na may kinikimkim kang pagkasuya sa kanya? Nope. Iling ni Rhea. Ayoko lang sa mga lalaking hindi faithful sa kanilang asawa. Pasasaan pa ang pag-aasawa nila kung hindi nila magawang makontento sa isa't isa. Isa pa, may simpatya rin ako sa mga taong may ganoong uri ng kinakasama. Wika nito at uminom sa baso. Tila natigagal naman sa Audrey sa naulinigan. Muli niyang tinunghayan ang dalawa. Ginagamit ka lang ni Jake. Napatigil sa Audrey sa kanyang kinatatayuan at unti-unting nanikip ang kanyang dibdib sa nakita. Si Erica at Jake. Nakapulupot ang mga bisig ni Erica kay Jake habang nakaupo sa office table at hinahalikan ng yakap na lalaki. Pinuno niya ng hangin ang sarili at ang iwas ng tingin ng halikan ni Whitney sa labis si Mr. Tackleson. Kay daming alaala ang nais umukulkil sa kanyang isipan na pilit niyang binabaliwala. Kung sa akin lang. Dugtong ni Rhea. Kung darating sa point na hihingi ng pangalawang pagkakataon ng mga ganoong klase ng tao, ay hindi ko na sila pagbibigyan pa. Dapat ay matuto sila sa ginawa nila. Hindi iyong mas pinalalaki lang natin ang ulo nila. The more you give chances, the more na mawawala na sila ng respeto sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit hindi natututo sa pagkakamali niyang isang tao. Dahil nasanay silang nandyan ka lang naman palagi at handa mo ulit silang bigyan pa ng pagkakataon. Hindi na nakasagot pa si Audrey at tila nalunod na sa malalim na pag-iisip. Napakaraming bagay ang gumugulo sa kanyang isipan, maging ang mga bagay na sinabi ni Rhea, at ang mga nakalipas na pakiramdam niya ay hinahabol siya ng nakaraan at pilit na binubungkal ang mga naibaon na sa limot ng mga alaala at damdamin. Ano bang puno-tulo ng lahat? Lihim niyang kastigo sa sarili. Nagsimula lang naman ang lahat-lahat sa kanila ni Jake sa isang malaking pagkakasala. Isang gabi na hindi dapat mangyari. Kung hindi nangyari ang pagkakamaling iyon ay hindi rin naman sila mahahantong sa ganitong sitwasyon. Maayos na dadaloy ang lahat. Walang tao madadamay at walang puso at damdamin ng masasaktan. Pero kung tutuusin ay hindi niya naman tinanggap ang pakiusap ng mga magulang nito. Ang sandali bago mangyari ang gabing iyon sa kanila ni Jake. Alam na kaya na lalaki na ang mga magulang nito ang punot-dulo ng lahat? Kahit kailan ay hindi siya nagtanim ng sama na loob sa mga magulang nito dahil tunay niyang minahal ang lalaki. Kung titingnan ay pawang siya lamang ang nagmahal noon sa kanilang dalawa. She even gave her mind, soul and body to him before bilang pagpapatunay na minahal niya ito. Here's your tea, ma'am. Nabalik lamang sa kanyang katinuan sa Audrey nang iabot sa kanya ng server ang pinasasabing tsaa. Tila siya nalunod sa malalim na pag-iisip at nakalimutan ang nasa kanyang paligid. Thank you. Ngiting tango niya dito. Hey there, ladies. Nakangiting lapit sa kanila ni Emmanuel. Mr. Balgamart, halika't maupo ka. Rhea at naglahad ng upuan. Malugod naman tinanggap iyon ng lalaki at naupo sa katapat nilang upuan. Emmanuel na lang, Rhea. Sa palagay ko naman ay magkalinya lang din naman ang edad natin. Ngiti nito. Emmanuel has the charm na talagang lilingunin mo.
Ang aura nito ay easy to go lang dahil sa nakakahawa nitong ngiti at pares ng mga mapuputing ngipin. Excuse me muna, sasagutin ko lang itong ko. Paalam ni Rhea at umalis. Nang maiwan silang dalawa ay naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Audrey didn't know how to start a conversation with him dahil sa pagkailang sa mga titig nito. Inabot niya ang tasa ng tsaa at uminom. Basag ni Emmanuel sa katahimikan. Did you like the flowers I gave? Nilingon ito ni Audrey at ibinaba ang tasa. Yes, they are so pretty. Thank you. You're welcome. Nakangiti nitong sabi. Para saan nga pala iyon? Like what I said, a good day to start. Hindi kita gaanong na-entertain noong una pa lamang kayo magpunta dito. But, don't get me wrong. Ganoon talaga ako sa mga special guest. Napatango na lamang si Audrey. But you're more than special. Hindi iyon nakaligtas sa kanyang pandinig at agad na pinamulahanan ng mukha. Well, this man can make a girl easily blush. Iba ang datingan nito kumpara sa ibang lalaking modelong nakilala niya na. Hindi ba nasabi mong ha-Filipino ka? Pag-iiba niya ng paksa ng usapan. Yes. Tango nito. Resort, may iba ka pa bang ginagawa? Like traveling, mountain climbing, o sisan niya dito? I have a business in Pampanga in the Philippines. Also hotel and resort. Yun ang dahilan kung bakit bumabalik-balik ako ng Pilipinas na at the same time ay makasama ko ang mommy. Wow, turan niya. Nakakaya mong pagsabayin ang pamamalakad sa magkaibang bansa? Hindi ba't mahirap din na magpabalik-balik? Hindi naman. Noel, a great friend of mine, siya na mamahala doon. Sa kanya ako kumukuha ng mga updates mula roon. I see. Tatango-tango niyang sabi. How about you? You're a Filipino, right? Papaano ka naman napunta dito at naging mega model? I'm not a Filipino. Even a half. Mababa ka sa mukha nito ang pagtataka. My mother is a pure Brazilian and my father is a Latino. Nakataong lumaki ako sa Pilipinas since doon na pagdesisyon ng manirahan ng mga magulang ko. What type of business your family you have there? An industry. Telecommunication and construction. Wow. Mangang tura nito. Paano ka naman napunta dito at naging modelo? Well, sandaling napatigil sa Audrey at pilit apuhapi ng itutugon. Vacation lang talaga ipinunta ko dito, in my grandma. But since nagustuhan ko ang Brazil and Winston, who pushed me to grab the opportunity to be in modeling industry, kaya nagstay na rin ako for good. So this Winston is the one who pushed you to be a model? Hindi. Ginusto ko rin maging modelo. To be in the spotlight, camera, in TV, in magazines, and be an inspiration. A big name you have. Thank you. Natapos na maghapong photoshoot nang hindi nakikita ni Audrey si Jake. Gayon din ang sekretary nitong si Maya. Ayaw niya mang aminin ay may bahagi ng kanyang puso ang nalulungkot sa isiping baka bumalik na ito sa Texas nang walang paalam. Ano bang inaakala mo? Na matapos lang ang muntikang gabing iyon, ay ipinilig niya ang ulo at masyado niyang binabagabag ang isipan sa lalaki. Want to grab some bite? Halos mapaiktad si Audrey sa gulat nang biglang sumulpot si Emmanuel sa kung saan. You scared the hell out of me. Anya habang nasapo ang dibdib. I'm sorry. Natatawang wika ni Emmanuel at inakbayan ng dalaga. Tara. Anito at hinila siya. She's not going. Matigas na tinig ang nagpatigil sa kanila at nilingon na nagmamay-ari ng tinig na iyon. Mula sa hagdanan ay bumaba si Winston at walang pasabing hinila si Audrey mula kay Emmanuel. Winston! Holding tightly her grip, ay napatingala si Audrey sa lalaki pabalik kay Emmanuel. Ngaling-ngaling muling nilingon ni Audrey si Winston. Nasa mukha nito ang pagkaseryoso at pagbabanta. Sa kung anuman dahilan ay hindi niya alam. Did inviting Miss Fuentes is somehow crossing the road? Si Emmanuel sa naghahamong wika. Nope, but your gestures say. Ganda ni Winston sa kaparehong tono. Tila pataas na ng pataas ang tensyon habang tumatagal ang pagsusukatan ng tingin ng dalawang lalaki. Maski ang ilang guest, stops at empleyado ng hotel ay napapabaling sa kanila at ramdam din ang mataas na tensyon sa pagitan ng dalawa. Winston. Mahinang tawag niya sa pangalan ng lalaki ngunit hindi ito nagpatinag. Nilangon niya sa Emmanuel. Sorry, Emmanuel. Maybe in some other time.
Anya at pilit na inilayo at hinila si Winston. Winston! Winston! Habol ni Audrey sa lalaki ngunit tila ito bingi at patuloy lang sa paglalakad. Baliwala ang mabilis niyang paglalakad sa malalaki nitong hakbang. Bahagya niya itong tinakbo at hinila ang kamay. Winston, ano ba? Tumigil ang lalaki at tumarap sa kanya. Ano bang problema? Anya sa mahinahong tinig. Audrey, hindi mo ba nakikita? Anong hindi nakikita? He's into something. Putol sa kanya nito. Ano bang masama kung ayain niya ako? Emmanuel is a friend. Mabait siyang tao. Napatinga lang nakapamewang na nagbuga ng hangin sa Winston to release the heavy tension. Niyuko niya ang babae. Nakatingala ito sa kanya at naghihintay ng kasagutan. Tila biglang nalambot ang kanyang damdamin at pakiramdam ng masilayan ang maamong mukha nito. Muli siyang napabuga ng malalim na buntong hininga bago magsalita. He's into you. Ano? You heard it. Winston, nagkakamali ka. Emmanuel is just being too friendly. Audrey, lalaki ako. Alam ko ang galaw at postura ng mga lalaki if they are into someone. Hindi makaapuhap ng sasabihin si Audrey sa kanya. Umukas ang bibig nito na may nais sabihin ngunit mas piniling isang tabi na lamang. Muli niyang tinitigan ang mukha ng babae. He just can't let this woman to get played by someone. He doesn't know who truly Emmanuel Moher Balgamort is. At yun ang dapat niyang gawin, ang ilayo si Audrey mula dito hanggat maaari. Just stay away from him. What? Nagugulo ang tanong ni Audrey sa lalaki. You heard it. Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Winston, hindi lahat ng lalaki na lumalapit sa akin ay may motibo. Let's just say, yung iba oo. Pero huwag naman sana umabot sa point na halos unti na lang ay suntukin mo mukha ni Emmanuel. Remember, we're just his guest here. Hindi tamang ganoon na pakitunguhan natin siya. And what do you want me to do? Hayaan siyang umaali-aligid sa'yo? What's wrong with you? Hindi na niya maiwasang magtaas ng tono. Hindi ka naman ganyan noon. Ano ba nangyayari sa'yo? Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa kanila. Then Winston coldly stares at her. Just never mind me. Yun lamang at umalis na ito. Naiwang nakamaang si Audrey sa hallway. Mainit ang ulong na upo si Audrey sa tabi ni Rhea sa bench sa garden ng resort. Hey, bakit parang ang high mo naman? Tanong sa kanya ni Rhea habang nagtitipas sa laptop. Hindi niya sinagot ang babae. Baka kung ano lang ang lumabas sa kanyang bibig dahil sa inis at pagkalito. Ayaw niya makapagbitaw ng masakit na salita lalo na at hindi malinaw sa kanya ang lahat. May nangyari bang hindi ko alam? O sisa sa kanya nito at isinara ang laptop. Rhea, please. Not now. Anya't pinagro sa mga kamay sa dibdib. Okay. Taas kamay ni Rhea. Rhea knows her well. Kapag may ganitong problema ay hinahayaan lang siya nitong makapag-isip-isip bago siya kausapin. Napatingin siya sa bukana ng hall nang bubukas ang elevator at iniluwan noon ang kanina pang lalaking hinahanap ng kanyang mata. Tila biglang nawala ang kanyang inis nang makitang papalapit ito sa kanyang kinaroroonan. Napatayo siya at sinalubong ito. Jake! Natigilan sa Audrey sa paglapit sa lalaki na may babaeng biglang tumakbo palapit dito. Maging si Jake ay nagulat din nang makita ang babae. Agad na ikinawit ng babae ang mga kamay sa leeg nito at walang pasabing hinagkan nito sa mga labi. Kitang-kita ni Audrey kung paanong halikan ng babae si Jake. Ang mga nasa paligid ang naghihiyawan sa kilig sa dalawa. Muling umalsa ang inis at panibugho sa kanyang damdamin. The more you give chances, the more na mawawala na sila ng respeto sa'yo. Nagmamartsyang nilisan ni Audrey ang lugar. Nangungunot ang noong sunundan ng tingin ni Rhea sa Audrey. Nangyari dun? Nilangon niya ang narinig na hiyawan at palakpakan sa Mr. Sandoval at ang isang babaeng nakayakap dito. Hindi niya mawari kung yakap ba iyon o halik. Muli niyang nilingon ang figura ng nagmamartsyang alaga. May hindi ba ako alam? Pinanggigigilang pindutin ni Audrey ang button ng elevator hanggang sa magbukas ito. Agad siyang pumasok at pinindot ang button ng palapag. Nakita niya pumasok si Jake sa bukana ng hotel na animoy may hinahanap. Nang mapadako ang mata nito sa kanya, agad siya nitong tinungo. Natatarantang pinindot ni Audrey ang button sa loob ng bagon upang magsara iyon, ngunit bago pa tuluyang magsara ay nakahabol na ang lalaki. Hinarang ang kamay nito sa pintuan.
Automatic na nagbukas ang bagon at pumasok si Jake. Nang magsara ay tumalikod siya dito at hinarap ang refleksyon sa salamin ng bagon. Purong katahimikan ang maririnig. Jake sighed and faced Audrey's back. I can explain. You don't have to. Wala kang dapat ipaliwanag. Putol niya dito. Ilang sandaling muling namayani ang nakabibinging katahimikan. Nilingon ni Audrey ang monitor. Ilang palapag na lamang ay makakalabas na siya sa nakakasakal na sitwasyon. She crosses her hands in her chest na bigla siyang yakapin ni Jake mula sa likod. What the heck? Let me go! Pagpupumiglas niya. I won't. Anito at masinigpitan pa ang pagkakayakap sa kanya. Jake! 1. Nagbabanta niyang wika. 2, 3. Anito. Hindi ako. Naputol ang sasabihin niya na bigla siya nitong pihiting paharap at halikan sa labi. Pilit niya man itong itulak ay wala siyang kawala sa mga malalakas na bisig nito. Hindi na siya nagpaawat pa at tinugon ang mainit nitong halik. Maya-maya bumalik sa kanyang alaala. The girl excitedly ran towards him and immediately encircled her arms to his neck and welcomed him with a kiss. Malakas na naitulak palayo ni Audrey si Jake at isang malakas na sampal ang pinakawalan. Sa gulat ay hindi nakahuma si Jake. What was that for? Gusto mo maglaro? Game! Anya at saktong bumukas ang bagon at nagmamartsyang lumabas. Naiwan namang nakatulala si Jake sa loob ng bagon hanggang sa magsara ito.